the narrative. May I just ask you why that's funny? Where that? Why that's funny? Even watching this again now, that moment in the room, it does make my heart beat a little bit faster, as it did at the time. This was always going to be an interview in two parts, because Marcos was here partly to talk about the Philippines' relationship with China, but in my head all along, I know that I'm going to come to the very sticky part, which is his family's responsibility for stealing huge amounts of money, billions, from the Filipino people. So we had the first half of the interview talking about China, but all along I know that this part is coming. Just this. Do you not want to see all the money that was taken returned to the people? What is not visible, except for a few, literally like a few little shadows on the screen, is that from the moment that I mention his father, the minders first of all start to move. They start to talk amongst themselves, then they start talking to the producer, trying to get her to shut the interview down. And then as the questions go on, they start moving closer towards Marcos and I. Everything was taken from us. They are standing just behind his chair, and I want to push on to ask him what his responsibility is, what his relationship is to what his father did, and his acceptance of that, and what it means for him as the president. But I'm doing that in this extraordinary space where the temperature in the room has, depending on how you see it, is either gone right up high or way down low, but it's extremely tense, and I'm just trying to get to the end so I can land a thank you for talking to 7:30, when at that stage I know he's wishing that he hadn't. Kudos kay President Marcos Jr. Maayos niyang na-manage yung pagtatanong sa kanya. A very challenging question na alam naman natin na nakakatamad na sagutin, di ba? Kasi over 100 times na itong naitanong kay Pangulong Marcos Jr. At alam naman natin mga guys na kaya nga siya nanalo sa eleksyon kasi napatunayan naman ng mga tao na wala naman, mali naman talaga, hindi naman talaga totoo yung mga binibintang kay President Marcos Sr. Kasi kita niyo naman, yung mga kaso, di ba? Gumulong naman yung kaso for how many years, pero eto ibinasura lang, di ba? Ang mga kaso at walang napatunayan na nagnakaw. So, eto mga guys, no, kudos talaga kay President Marcos Jr. na napaka-respectful niya. Kung tutuusin mga guys, pwede niyang hindi sagutin yun eh. Magsabi lang siya ng no comment. Katulad ng ginagawa ni Sara Duterte na palaging no comment, no comment, no comment. In short, walang laman ng utak. Kaya nga, nakakatawa, merong isang Sara Duterte na gustong magpangulo ng Pilipinas, samantalang ang alam lang naman sabihin ay no comment. Nakakahiya. Ito talaga yung malaking nakakahiya. Kapag pupunta ka sa international community pagkatapos no comment lang alam mo, no? So mabalik tayo kay Pangulong Marcos Jr. Talagang kita mo sa kanya mga kaibigan, nag-struggle siya na sagutin ito kasi nga nakakatamad no na sagutin kasi yung isang bagay na nasagot mo na over 100 times. Pero ang masasabi ko no, ang mapapayo ko sa ating Pangulo, paghandaan na niya to kasi iba naman yung audience no sa international at iba rin yung mga reporter doon. Yung mga reporter doon, hindi pa ito na itatanong sa kanya, no? Siguro ito lang yung magiging first time na maitanong nila sa anak ng diktador na tinatawag nila, no, si President Marcos Sr. Pero yung mga reporter dito, syempre, no, ay talagang sanay na itanong na yan over 100 times kay Pangulong Marcos Jr. Kaya, ang masasabi ko, no, paghandaan ito talaga ni President Marcos Jr. at talagang kanya na i-anticipate na tuwing siya ay i-interviewin, i-anticipate na niya yan na talagang tatanungin sa kanya. Although meron namang mga respectful talaga no na mga anchor na alam nila yung boundaries no. Pero hindi ko sinasabing hindi siya respectful no. Mga kaibigan, yan po ang culture nila. Para sa kanila mga kaibigan, yan ang tama. Kultura nila yan eh. Iba po ang kultura ng mga Aussie at saka ng Filipino. So sa kanila, natural lang po yan, no? Kaya sinasabi ko nga na
magaling yung anchor, mga kaibigan. At para tanungin mo yan sa isang Pangulo ng Pilipinas, kailangan mo ng guts. At meron silang ganun, mga kaibigan. Talagang ang mga OC at saka yung ibang mga reporter, mga kaibigan, sa iba-ibang panig ng daigdig, mas matapang silang magtanong, no? Kaysa sa mga reporter dito sa Pilipinas, no? Pero meron din namang mga katulad ng mga Rappler dito, no? Mga Karen Davila, no? So, ang masasabi ko, mga kaibigan, maganda yung nangyari, no, na mas lalong humanga ako, mga kaibigan, mas lalong lumaki ang respeto ko sa ating Pangulo, the fact na sinagot niya ito at hindi niya pinatigil. Kasi pwede naman yung ipatigil yun, mga kaibigan, eh. Pangulo siya ng Pilipinas, eh. At pwede rin naman na pagmura-murahin niya yung reporter na yun, katulad ng ginagawa ni Duterte, mga kaibigan, no? Alam naman natin, mga kaibigan, nung ini-interview dito si Duterte, nung dalawang Australian ba yun? May nag-interview sa kanya dito. Di ba, mga kaibigan, pinatigil niya saglit at sabi niya, kunin mo nga yung dyaryo. No? Tapos, yung reporter, mga kaibigan, parang gulat sila na akala nila baka kunin kukunin, baka itutsugi na sila. Napanood yun, yung interview na yun. So, anong ibig ko sabihin dito, mga kaibigan? Talagang humanga ako lalo kay President Marcos Jr. Pero eto lang, talagang paghandaan niya ito na sa bawat pupuntahan niyang bansa at sa bawat interviewer na mag-i-interview sa kanya, i-anticipate na niya ang mga questions na to. Huwag na siyang magulat. Kasi during that time, mga kaibigan, napansin ko talagang gulat yung ating Pangulo, no? Kasi hindi niya ina-expect na itatanong sa kanya to. So, para hindi siya magulat, mga kaibigan, i-anticipate na niya na bawat bansa na pupuntahan niya, talagang kasama na yan, no? Ang kagandahan sa Pangulo natin ay sinasagot niya kahit ano man ang iba to sa kanya at na-handle niya ito ng maayos sa pagsasabi na, yung aking election, nanalo ako. So, yun na yung malaking ebidensya na napatunayan na talagang wala naman, hindi naman totoo yung mga binibintang sa kanyang ama. At mga kaibigan, no, balik tayo kay Sara Duterte. Mga kaibigan, si Sara Duterte ay hindi talaga po pwedeng maging Pangulo ng Pilipinas. Lalong-lalo na yung nangyari sa kanyang ama na napakaraming mga LJK, mga kaibigan. At 125 million in 11 days. Natitiyak ko, ipuputaktihin siya ng mga interviewer sa issue na to. At ang gagawin lang niya, no comment, no comment, no comment. Mga kaibigan, nakakahiya ang ating bansa kapag ang naging Pangulo ng Pilipinas ay katulad ni Sara Duterte na hindi marunong sumagot. Ba? Puro lang no comment. Si Mrs. no comment. No? Yan. Panoorin niyo, mga guys, para malaman niyo ang aking sinasabi na hindi po marunong sumagot si Sara Duterte. Wala pong laman yung kanyang brain kapag siya ay tinatanong, puro lang siya no comment. Unlike kay Leni Robredo na pag tinanong mo, abrupt, andyan ka agad yung sagot, no? Kaya nga sabi ko sa inyo sa aking last vlog, kudos, mga kaibigan, mas nire-respeto ko ngayon si Leni Robredo dahil na-realize ko, si Leni, kapag tinanong mo, hindi yan no comment, talagang sumasagot yan kahit ano pang issue. At take note, guys, madali lang ang mga questions. Paano na lang kung ang itanong sa kanya ay yung AJK ng kanyang ama at yung 125 million pesos in 11 days? Baka mag-walk out yan, mga kaibigan. At hindi na papayag na merong mag-interview sa kanya. Peace.